Ayan. So once again, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating mga puso? Ayan. Nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan at handang-handa na po para sa isa na namang pag-aaral patungkol po sa salita ng ating Diyos. So, pwede po ba nating paulanan ng puso ang ating mga screen? Ayan. Patunay po na ready-ready ng bawat isa na tumanggap po ng pagkain spiritual. Ayan. Thank you so much po. So now po ay ating buksan yung ating spiritual na puso, pandinig sa salita po na matatanggap natin ngayong gabi. Sapagkat ano po yung sabi sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So hindi lang po basta salita yung ating kakaharapin sa gabing ito, kundi ang Diyos po mismo. Kaya seryosohin po natin yung pag-aaral na ito, and hindi lang for personal gain, kundi para po sa glory ng ating pong Panginoong Diyos. So to officially open our Bible study, let us ask for God's guidance through prayer. So bow with me and let us pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong binigay na pagkakataon upang kami po ay magkatipon-tipon, na pinagsamo mo kami, pinagkaisa mo pa kayo ng Panginoon ang bawat isa sa inyo pong salita despite kami po ay nanggaling sa iba't ibang lugar. Lord, ikaw po ang siyang magbukas ng aming mga puso at isipan upang matanggap namin, Panginoon, ang katotohanan na mananggagaling po sa inyo. Ikaw rin po, Panginoon, ang humawak ng mga hindrances sa aming paligid at magbigay po sa amin ng magandang internet connection upang hindi po mahadlangan ang aming pag-aaral. Sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan, pagsasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at Amen. Ayan. So tonight's passage comes from the Gospel of Matthew and Luke, and we will be talking about the parable of the yeast. Familiar na po ba kayo dito? So one day, Jesus told the crowd another short Another short but powerful story to explain what God's kingdom is like. So basahin po natin yung references natin from the book of Matthew, chapter 13, verse 33. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa with your eyes. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like this, that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. And same thing po yung sinasabi sa Luke 13:20 to 21. Again, he asked, si Jesus po to, what shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Amen. So let that sink in for a while. Let's have a moment po na mag-reflect sa atin pong binasa. All right. Before expanding our understanding about these references, let's consider answering a simple question po. And I believe lahat po tayo ay may experiences na patungkol sa question na to. Kaya I am encouraging everyone po to participate sa atin pong chat box. Type niyo po yung answer niyo dyan. Or if you want to speak, if you want us to hear your beautiful voices, mag-raise lang po kayo ng hand. So here is the question. What's something small that ended up making a big difference in your life? Once again, what's something small that ended up making a big difference in your life? Or sa Tagalog po, ano yung isang maliit na bagay na nagdulot ng malaking pagbabago sa inyo pong buhay? Because we know that big changes matters, right? But what about the small things? So kung meron po kayong experiences about this, share niyo po yan sa amin. So safe po ang place na ito. And libre po. Libre pong mag-share ng experiences. Libre pong gumamit ng ating virtual mic. Ayan. So habang nagtatype po yung iba or nag-organize ng sabihin, uh, let me share mine. Isang bagay po na maliit lang sa tingin ko sa umpisa, pero nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ko is yung small acts of faith. Small acts of faith. So, nung senior high school, graduating po ako, yun yung time na naging seryoso po talaga ako sa isang invitation ng klase ko na sabi niya,
tara sa church sa Sunday. Then, simpleng yes, sige, tara, sama ko. Then, nagtuloy-tuloy yon, umattend ako sa church nila. Dumating ako sa church, umupo, nakinig. After that, uwi na parang walang nangyari. Pero tinuloy-tuloy ko siya. Next Sunday, pumunta ulit ako. Ang ministry ko noong una, sitting ministry. And then hindi nagtagal, hindi ko namamalayan, nagkaroon na ng impact sa akin yung ginagawa ko na yon. Hindi ko namamalayan na nagwo-work na yung Lord sa akin na na-invite na ako mag-speak sa harapan as presider or as MC. Then di kalaunan ay napunta po ako sa children's ministry. Nagtuturo na ako ng mga bata. And nag-stop lang siya ngayon because napalayo ako dahil sa trabaho. And hindi po doon nagtapos yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Meron po siyang pinapagawa sa akin ngayon and thank God sa tulong po niya, yung pag-invite po sa atin dito na mag-speak ay nagagawa po natin all by His grace. Kaya praise God po sa small acts of faith na nag-lead sa akin kung sino ako ngayon, na bumago sa aking spirito at sa akin pong pananampalataya. Kaya kayo po, meron po ba kayo same experience or iba, pwede po namin marinig, malaman. Okay, sabi po ni Little Shepherd, reading the Bible daily. Amen. That is simple sa paningin ng iba, maliit na bagay, pero malaki po yung impact na naidudulot sa akin. Tama po. Okay. Okay. How about pwede po kayong mag-type or mag-speak po. Huwag po kayong mahihiya. Hello. Ay, Hi. ayun, hello po, Sister Deepa. What's something small that ended up making a big difference in your life? Nung nag-start ako mag-install ng Bible app sa cellphone ko, parang it's a small app, pero yung way na yon, parang doon ako kinol ni God na parang para mag-grant yung iba pa niyang plans sa buhay ko. Parang in-entrust niya sa akin na maging CPA, and lahat ng kahit yung work sa lahat, parang it's small act of obedience na to read. Nag-start ako sa Bible app hanggang sa ngayon may sarili na akong Bible. Parang yon. Same kay Little Shepherds, reading the Bible daily and prayers. Parang sa halos lahat ng gagawin, ipag-pray para somehow align yung actions and decisions natin sa will ni God for our life. So, parang yung pag-install ng Bible app, parang isang simple act lang siya, pero malaki yung naging impact niya sa life ko. Iba pag nandyan ka na kay God, parang iba yung nagagawa niya sa buhay mo. Ayan, thank you. Praise God po, Sister Deep, sa buhay po ninyo. Sa small acts of faith po na yon, yung pag-install ng Bible sa inyo pong cellphone, isang malaking bagay po yon, lalo na po kapag nagkakaroon tayo ng um, ano po yung tawag doon? Yung time po, yung moment na kayo lang ni Lord, yung magkakaroon po kayo ng experiences na mangungusap siya sa inyo gamit po nung kaparaanan na naisip po ninyo. And sa pagpa-pray din po araw-araw, talagang isang malaking part po yun, foundation ng faith of a Christian. Amen po. And may answer din po si Sister Burley. Okay, masaya po kasi ang mga bagay na nagpapasaya sa akin ay si Lord kasi araw-araw ko ako nakikinig ng kaniyang salita. Amen. Praise God po, Sister Burley. Araw-araw na pakikinig. Isa po yan sa kaniyang covenant sa atin. Yung pagnilay-nilayan po yung kaniyang salita araw at gabi. Continuous niyo pong gawin yan. Lalo na po, malaking bagay siya sa pagpapaunlad ng ating pong relationship and faith sa ating pong Diyos. Ayan. So, meron pa po ba?
Amen. Relatable si sabi po ni Little Shepherd. Yung may nag-raise ng hand, si Sister Ann po. Hello po. The virtual mic Ayan. is yours. Ayan. Hello. Good evening, Sister Manalyn. And of course, good evening po sa Little Shepherd community. Ayan. So sa akin naman, small act of courage. Kasi parang naalala ko lang, yung simpleng pag-invite out of simple yun nga, maliit na pag invite nung leader ko po dati way back when I was a youth. Nung nagsisimula pa lang ako sa church. Kasi nung una parang ano lang siya, it is just a simple or small curiosity na gusto mong sumali ng ministry. So, yun yung naging daan ng Lord para magamit ka niya on the greater purpose. So, sa akin, yung pag invite na mag-join lang or simple courage na magkaroon ka ng courage na sumali. So, nung time na yun kasi is may invitation or parang niyayaya ka nung leader namin dati na mag-ano sa music team. So, syempre nung una nahihiya tayo and at the same time, wala pa tayong courage kasi bago pa tayo. Pero dun pala yung magiging way ng Panginoon para mas gamitin ka niya. So ngayon, looking back dun sa ilang taon na ilang taon ka nang nagwo-worship leader. So nakakatuwa kasi yung paglabas mo dun sa comfort zone mo at the same time yung pagkakaroon mo ng courage na magpagamit sa Panginoon. So, yun yung naging light niya para, ayun, magsimula yung pagsaserve para sa ating Panginoon. Yun lang po. Thank you. Amen po. Thank you so much po sa inyong na-share. Um, Malaking bagay din po yun, no? Yung courage, yung pag-accept sa invitation ng Lord na mag-serve ka sa Kanya. Isa po yun sa napakalaking blessing na pwede nating maibalik sa Kanya. Yung paglingkuran po siya dahil ang dami po ng ginagawa niya para sa atin. And in favor na makapagbalik po tayo ng glory sa Kanya, kailangan din natin na sumunod sa Kanya, na magpagamit po sa Kanya for His greater glory dito po sa lupa. Praise God po sa mga nakapag-share. And sa mga hindi po, don't worry, makakapag-share po kayo later sa atin pong group realization. So, bakit ko po ito tinatanong? You will find that this connects to a bigger truth, to a bigger reality that will become clear later po. So now let's dive into our passages and explore what God has to say, or what God's word has to say about the parable of the yeast. So first, tignan po natin yung background. Si Jesus po, karaniwang nagtuturo tungkol po sa nature ng kaharian ng kaniyang ama. God's kingdom using everyday example. Napansin po natin kung paano siya magturo. Gumagamit po siya ng mga simpleng bagay to represent something spiritual. So, let's summarize the parable. I know, sobrang ikli na po nung binasa natin, no, sa passage po natin. Pero pag sinabi pong parable of the yeast, ito po yung pwede nating tandaan. A small amount of yeast worked through the dough. Okay? Ano po ba yung yeast? Yung pampalsa na ginagamit po sa tinapay. So, kapag sinabi pong God's kingdom, ibig sabihin kung saan nagro-rule, kung saan nagre-reign ang Panginoong Diyos, naroon po yung kanyang kaharian. So, hindi lang po sa spiritual heaven, maging po dito sa physical na mundo. Kung siya po yung nagro-rule, nagre-reign sa puso mo, nandyan po yung kanyang kaharian. Parte ka po ng kanyang kaharian. Amen po ba? Sabi po dito, small amount of yeast work through the dough. Ano po yung dough? Again, siya po yung ginagamit na pampaalsa sa tinapay. And konting science lang po, yung yeast is a single-celled microorganism. Ibig sabihin may buhay siya. May iisang cell siya. Tayo po, marami pong cell yung bumubuo sa atin. Ano mo ba yung cell? Ito yung basic unit of life. So yung yeast na yon may buhay siya. It is too small to be noticed, but too powerful to add change. So pansinin po natin yung tinapay. Meron pong dalawang klase ng tinapay dito. Yung isa flat, yung isa po ay umalsa. Ano po yung difference? Nagbigay sa kanila ng kaibahan. Yun pong yeast. Yung isa pong flat, wala siyang yeast.
yung isa ay meron. Ano po yung nakita natin, napansin natin kaibahan nila? Sa kanila pong appearance, sa texture, sa size, sa taste, and even po sa nutritional value nila. And lahat ng differences is because of the small amount of yeast. So, question po, sino po dito yung nakaranas na gumawa ng tinapay gamit yung yeast or nagdagdag ng yeast? Meron po ba? Pwede pong mag-react ng like kung naranasan niyo po yun. O kung wala naman po, sino po yung nakakain na ng tinapay na may yeast, na may pampaalsa? I believe lahat po tayo nakakain na nun. So, does it feel like heaven? Does it feel like the kingdom of heaven? Sis Manil, hindi naman eh. Pero bakit sinabi po ni Jesus na the kingdom of heaven is like this? What is it? Okay, tandaan po natin ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa kanyang piniling tao or sa kanyang chosen servant sa pamamagitan po ng vision and parable. Example po ng vision. Binigay po ng Diyos yung vision kay Apostle John, kaya po niya nasulat yung Book of Revelation. So may mga bagay na ipinakita sa kanya physically, yung physical eye niya, nakita niya yung mga bagay na yun, pero representation lamang siya ng mga magaganap in the future. Next po is yung sa parable. Nakita natin kung paano po nagtuturo ang Panginoong Hesus gamit po ng parable. Alam na po natin kung ano yung parable, right? Talinghaga. Gumagamit po ng mga simpleng pananalita na may malalim o nakatagong kahulugan. Now, bakit po ganun yung pagtuturo niya? Bakit siya nagsasalita ng parable? Hindi na lang niya ituro plainly para mas malinaw po sa mga nga makikinig, right? Dalawang reason po kung bakit siya nagsasalita ng parable is to fulfill the prophecy. Saan po nakasulat yon? Yung propesya na yon sa Book of Isaiah. Na sinulat po doon, I will utter my mouth into parables. Sinulat po yon before kay Jesus. Sino po yung reality? Sino po, kaninong dialogue yon? Kay Jesus po. Kaya ginawa niya, tinupad niya, nagsalita po siya ng patalinghaga. So pangalawang reason po is to hide the secrets of the kingdom from the enemy, kay Satan. Bakit po? Ano ba yung ginagawa ni Satan? Wala siyang ibang gustong gawin kundi hadlangan yung plano ng Diyos. Well, wala naman talagang makakahadlang sa plano ng Diyos, pero anong ginagawa niya sa tao? Hinahatak niya pababa para hindi ma-experience yung magandang plano ng Lord. So now, since ito po ay parable, gumamit po ng talinghaga or figurative terms. Nandito po yung woman na gumamit ng yeast or naghalo ng yeast sa flour at lahat po yun ay nag-rise. Kung figurative po ito, kung parable po ito, hindi natin siya pwedeng unawain as is, literal or physical. Again, may nakatago pong kahulugan sa bawat salita po na ito. Now, for us to understand what is the spiritual yeast, tingnan po muna natin yung physical characteristic ng yeast. Okay? Ang yeast po, it causes change. Tandaan po natin, it causes change. Now, what is its spiritual meaning? Spiritual yeast is the teachings that can change the spirit and faith. Okay. Now, merong dalawang klase ng yeast or ng teachings. Bakit po may dalawang klase na naman? Nung nakaraang nag-share po tayo, may dalawang klase din ng seed. Ano po yung seed? According po sa Luke 8 verse 11, the seed is the word. May dalawang seed din po natatanim sa puso ng tao, right? Salita ng Diyos at salita ng kaaway. Bakit this time? May two kinds of yeast na naman. It's because there are two kinds of spirit. The evil spirit and the Holy Spirit. And ito pong mga verses na to yung magpapatunay na merong God's yes and Satan's yes. Or God's teachings and Satan's teachings. So unahin po muna natin yung katuruan ni Satan. Basahin po natin sa Exodus chapter 12 verse 20. Sabi dito, eat nothing made with yeast.
Wherever you live, you must eat unleavened bread. Bakit po sinasabi dito na huwag kayong kakain ng anumang may pampaalsa? Saan man kayo pumunta, saan man kayo tumira, ang kainin ninyo ay yung tinapay na walang pampaalsa. This is during the time of Moses, kung saan in-instruct po sila ng Panginoong Diyos na magkatay ng lamb, ng tupa bilang tugon sa kanyang ikasampung salot. Nalala niyo po yung 10 plagues, 10 salot ng Diyos. Yung ikasampu po doon is yung pagkamatay ng mga panganay na anak. Ano po yung gagawin nila sa kinatay na tupa? Yung dugo po noon ay ipapahid sa mga pinto. And yung mga pintuan na walang dugo, mamamatay yung panganay na anak. Gaya po nung nangyari sa anak ng parao. Hindi po nila pinakinggan, hindi nila sinunod yung instruction ng Diyos, kaya namatay yung kanyang anak. Ito po yung time ng Passover. Nalala po ninyo? Ang isa po sa dapat nilang kainin that time is yung tinapay na walang pampaalisa. Bakit po? Ito po ay physical, literal na naganap. Pero kailangan ng deep spiritual understanding. Ito po ay copy and shadow ng future events. Ibig sabihin, ito po ay propesya. And other term po ng prophecy is promise. Ibig sabihin, may fulfillment. May kaganapan na naghihintay. Ipinakita po ito physically, pero may matutupad in deep spiritual reality. So ano po yun? Maiintindihan po natin as we go on sa atin pong paksa. Let's see what Jesus said in Matthew 16 verses 6 to 12. And basahin po natin, medyo mahaba po yung reference natin. Pero sabi po doon, yung kinatay na lamb, yung laman nun, kakainin nilang lahat, walang pinipili. Ganon din po sa salita ng Diyos. Wala po tayong dapat piliin kung ano lang yung magmamatch sa mood natin, ano lang yung verse, chapter, book na gusto natin, yun lang. No, lahat po ay kailangan natin kainin. Because ano po yung spiritual food natin? The Word of God. So let's read po from Matthew 16 verse 6 to 12. Be careful. Jesus said to them, sino po yung them dito? Yung kausap niya, yung 12 disciples. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. And alam po ni Jesus na yung pinag-uusapan ng disciple ay dahil ba wala tayong dalang tinapay, aware po siya na yun yung pinag-uusapan nila. Kaya tinanong po sila ni Jesus, you of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Hindi pa rin ba kayo nakakaunawa hanggang ngayon? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000? And how many baskets fulls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000? And how many basketfuls you gathered? How is it you don't understand that I was not talking to you about the bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees? Then they understood that he was not telling them to guard their hearts, to guard or against the yeast used in bread. Hindi po yung physical na yeast na ginagamit sa tinapay ang tinutukoy ni Jesus. Because ano po yun? But against the teaching of the Pharisees and Sadducees. Kilala po natin kung sino yung Sadducees, Pharisees, teachers of the law. Sila po yung mga nag-aaral ng kasulatan. Malatastas po, Little Shepherd. I'll send the link shortly sa GC. Okay po. Isasend po yung bagong link ng Zoom sa GC. Okay, tuloy po natin. I hope nakakasunod po kayo sa pinag-usapan po natin. Ayan, welcome po. So, balik po tayo sa Matthew 16 verses 6 to 12. So, ang tinutukoy po ni Jesus dito na yeast or pampaalsa ay yung katuruan po ng mga Pharisees and Sadducees. Sino po sila? Sila po yung mga nagtuturo ng kasulatan. Sila po yung nag-aaral ng kasulatan mula po sa mga batas ni Moses at yung mga sinulat po ng mga
propeta. Pero bakit po sila sinabihan, yung 12 disciples, na mag-ingat po sila sa mga katuruan ng mga Pariseyo at Saduseyo na ito? Ang ang gamit naman po nilang basis is yung salita po na nanggaling sa Diyos. Pero the way they teach, dun po nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung katuruan ng Diyos at sa katuruan na nanggaling kay Satan, yun na po yung sumasama sa kanila. Kasi kung yung Bible naman, yung reference nila, bakit sila i-rebuke ni Jesus? Kung yung katuruan nila, yung pagtuturo nila ay naaayon pa rin sa wisdom na nanggaling kay Lord. So, ibig sabihin may mali na. God's or Satan's yes na yung naituturo nila and hindi po sila aware na ganon. Kaya nga po sinasabi nila na parang sila lang yung tama, kaya ayaw nila na yung mga tao during that time ay lumapit at makinig kay Jesus. So, basahin po natin sa Mark 7 verses 1 to 8. Yung mga Pariseyo po at yung ilang teachers of the law pumunta sa Jerusalem kung nasaan po naroon din si Jesus at yung 12 disciples. Napansin po nila na yung 12 disciples ni Jesus kumakain with defiled hands. Marumi po yung kamay nila. Hindi sila naghugas, kumain na sila. Yun yung napansin ng mga Pharisees. And yung mga Pariseo po kasi at lahat ng Hudyo, hindi sila kakain unless nagbigay po sila ng paghuhugas ng kamay. Kasi may tinatawag po sila noon na ceremonial washing. And ano po yung pinangahawakan nila according sa verse 3? Holding on to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, hindi rin sila kakain unless nakapaghugas na sila ng kamay. And marami silang tradisyon na ino-observe na sinusunod, kagaya po ng washing of cups, pitchers, and kettles. Lahat po yan may spiritual na pagkaunawa pero pinipisikal nila. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? Bakit hindi sila namumuhay according sa mga tradisyon na binigay ng mga nakatatanda? Ba't hindi kumakain sila na marumi yung kamay, hindi naguhugas? Ano po yung reply ni Jesus sa kanila sa verse 6? Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. So bakit po sila tinawag dito ni Jesus na hypocrites, mapagpaimbabaw? Their teachings are taught by men or traditions of men. They persecute the disciples, labeling them as unclean. Physical po yung tinitingnan nila, hindi sa loob, hindi sa spiritual. You may respect elders' wisdom kasi may mga wisdom naman talaga na makukuha sa nakatatanda. Pero hindi po lahat. Kaya we always have to check. Against ba to sa faith most Christian? Or nakakatulong siya? Is it following God's standard or unbiblical na? Kaya hindi po porket nakasanayan, susundin mo na rin po. Kasi wala naman daw mawawala kapag sumunod ka. Saan? Sa mga pamahiin, sa mga kasabihan, sa mga tradisyon na mula lamang sa tao. Walang mawawala. But how about your faith? How about your faith? Kasi kung magagak yung palatao, yung pag-asa mo, yun yung Diyos mo. So kung magre-rely ka sa katuruan ng tao, sa sinasabi ng tao, instead sa salita ng Diyos, ano yung nawawala sa iyo? Yung pananampalataya. Yun po yung ilan sa mga na-encounter ko na sinasabi nila makinig ka dito, ganyan-ganyan, wala namang mawawala. And na-realize ko talaga yung faith yung naaapektuhan kapag nagre-rely tayo sa man's teachings instead of God's words, yung sinusunod natin. And how about in Luke chapter 12, verse 1?
Meanwhile, when a crowd of many thousand had gathered so that they were trampling on one another, began to speak first to his disciples. Sabi niya, "Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy." Bakit po sila tinawag na hypocrites? Mapagpaimbabaw. Because they look good on the outside. Kagalang-galang sila. Karespe-respeto sila. Maraming takot sa kanila. Pero tinawag sila ni Jesus na libingan. Whitewashed tombs. Saan po? Sa Matthew 23 verses 27 to 28. Ano po, yung libingan na bagong pintura, napakaganda sa labas, pero ano yung nasa loob? Patay. And yung katuruan po na nanggagaling kay Satan, yun din po yung pumapatay sa atin spiritually. Kung yun yung tatanggapin natin. Kaya sabi doon, umiwas kayo. Okay? Guard your heart against the yeast of the Pharisees. Ano po? And in Matthew 23 verse 33, tinawag naman sila ni Jesus na snakes, brood of vipers. It serves as a prophetic denunciation against po saan? Against sa religious hypocrisy. That's the faith that is more focused on appearance of actions rather than understanding their deeper meanings. Kagaya po nung kung papaanong pinersecute ng Pharisees yung 12 disciples niya. Ano yung karumihan na tinignan nila? Physical. Hindi nila inunawa kung ano yung deeper understanding na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi yung karumihan spiritual, yung tinitingnan, kundi physical. Kaya marami pong nagtuturo ng kasulatan ng Bible na ini-interpret nila ng very physical. Kailangan ang pangunawa is spiritual, ginagawang physical. Kagaya po ng ginawa ng mga tagapagturo ng kasulatan. And basahin din po natin Romans 10 verses 1 to 3. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Sino po yung nagsasalita dito? Si Apostle Paul. Okay? Pinapanalangin niya sa Diyos na maligtas din yung mga Israelita. Sabi niya sa verse 2, "For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness." So yung passage po na to is nagre-reflect kay Paul yung meron siyang deep concern for the salvation of the Israelites. And ina-acknowledge po niya yung zeal nila sa Diyos while highlighting their lack of understanding of God's righteousness. Ano po ba yung zeal na sinasabi dito? Other term po is passion. Passionate po sila, lalo na yung mga tagapagturo ng kasulatan. Yung mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law. Masigasig sila na nag-aaral ng salita ng Diyos na mula sa mga batas ni Moses, mga sinulat ng mga propeta, and nag-aaral sila 9 to 13 hours per day. Imagine that. Pero hindi nila lubos na nauunawaan. Kaya what they did is they established their own standards, their own teachings, their own doctrines, which is not acceptable to God. So the spirit of truth is not in them. Therefore, ano po yung spirit na sumasama sa kanila? Spirit of lies and deception. Bakit po natin ito pinag-uusapan na hindi naman tayo yung mga Israelita? Alam po natin yung physical Israelites ay yung piniling bayan ng Diyos para masave. Tama po. Pero ang kaligtasan po ay may kalakip na kondisyon. Palaging may if. Sabi po ng Diyos, "If you keep my covenant, you will be my treasured possession, a kingdom of praise and a holy nation." Pero they broke the covenant. Kaya nawala po sa kanila yung karapatan na ma-inherit yung kaharian ng langit. So ito po is part na ng history, pero bakit natin pinag-uusapan pa rin? Because history serves as warning and example sa atin para di na po natin maulit yung mga pagkakamali
ng dating piniling bayan ng Diyos. Sapagkat ano po yung ninanais ng Diyos? Ano po sa generation natin ngayon? Maligtas po tayo. Kaya wag po nating patigasin yung puso natin. No? Kapag nangungusap na yung Diyos sa atin, kailangan natin ng open and humble heart. And kailangan din ng this, pusong kayang mag-discern kung ano yung tinatanggap natin. Yes ba ni Satan or yes ni God? And tatandaan po natin na may dalawang kind of spiritual yes. Yung God's yes or yung God's teachings that can help our faith grow. And yung isa po is kay Satan, which is yung man's teachings, traditions that distort our faith. Paano po yun? Akala po ng tao tama, pero pinapatay na po pala yung spirito natin. Kaya mag-iingat po tayo. So depending on whose yes we receive, our spirit and faith will be changed according to their image. Bakit po according to their image? Because if we are receiving the yes of God, the teachings of God, then our spirit will be created according to the image and likeness of God. Natandaan niyo po yung term na yon sa Genesis. Sabi po niya, let us make man in our own image. So, and if we are receiving the yes of Satan, then our spirit will be created according to the image and likeness of Satan. Now, question. Are there any tradition of men that we keep in Christianity? Meron pa rin po ba? Mga tradisyon na nanggaling lamang sa tao. Sinusunod pa rin natin kahit na ilang beses na tayo nire-review, kino-correct ng salita ng Diyos. Meron pa rin po ba tayong mga sinusunod? Check po natin yung sarili natin. Because those traditions of men, those teachings of men cannot save us. So we always have to check with the Bible as God's only standard of truth. So our faith don't get distorted. So, dapat po ay nakakasunod po kayo. And bago pa-react ng heart, para po malaman ko kung nandyan pa po kayo. Or baka po may natutulog na. Ayan. Thank you so much po. Okay, patuloy po tayo. Okay, ngayon po naiintindihan na natin yung yes, yung teachings na galing kay Satan, tignan po natin yung yes na galing naman sa ating pong Panginoong Diyos. So tignan po natin at basahin sa 2 Timothy 3:16. Sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching. Gaya po ng ginawa ni Jesus nung bumaba siya dito. Ano po yung ginawa niya? Nagturo at tungkol po sa salita ng Diyos. And ano po yung ginagawa natin ngayon? Pinag-aaralan po natin yung kanyang salita. Also for rebuking and correcting. Dito po sa dalawang bagay na ito, kailangan talaga ng open heart. Kasi kung sintigas pa rin ng bato yung mga puso natin, hindi natin kayang tanggapin yung pagtutuwid sa atin ng Diyos. Tama po? And it is also used for training in righteousness. So ito po yung bunga ng pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Automatic po na nakakapag-produce ng acts of righteousness. Because saan po nanggagaling yung faith? Faith comes from the hearing of God's word. And in Ephesians 4, verses 21 to 24, ay ganito po yung sinasabi. When you heard about Christ and were taught in Him accordance with the truth that is in Jesus, you were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Verse 23, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ayan. For example po, kapag tayo narumihan, yung damit natin,
kailangan natin tanggalin, magpalit ng bago. Hindi po yung marumi yung suot natin, tapos isusuot din natin yung malinis. Hindi po, kailangan nating tanggalin yung marumi bago isuot po yung bago or yung malinis, right? Ganon din po dito, sa salita po ng Diyos, no, na hindi tayo pwedeng manatili sa makamundong pamumuhay habang sinasabi natin na sumusunod tayo sa Diyos. So we have to put off our old self and put on new self, which is the true righteousness and holiness. Ba't po kailangan na maging righteous and holy tayo? Because our Creator Himself is holy and righteous. And yun po yung ninanyais niya na maging itsura din po natin. Amen po. So ano po yung maglilinis sa atin spiritually? The word of that is likened to a water na naglilinis po ng katawan, na naglilinis sa ating spiritual na na katawan na meron pong mga bahid ng kasalanan. Mancha na ginawa po na galing po kay Satan. So by the way, ang teaching po ng Panginoong Diyos ay nahahati pa sa dalawa. Okay? Meron pong elementary teaching and mature teaching. Like from basic to revealed word, from elementary to college. So, ganun po. Basic, for example po, basic yung inuturo niyang parables. And magiging revealed word po siya, magiging mature teaching siya kapag na-reveal na sa atin yung tunay na kaunawaan mula po sa parable na yun. Kagaya po dito, sa parable of the yeast. Naririnig po ba natin yung hayag na salita? Kung paano ina-explain, kung paano po niya in-explain yung kahulugan ng parable of the yeast. So narito na tayo ngayon sa revealed word. And hindi po sa isang iglap, when the moment we decide na sumunod sa yeast ng Diyos, eh malilinis at mababago na po tayo kaagad. It will gradually and gently transform us. Kagaya po ng kung paano nag-work yung physical yeast, like, kunyari si Auntie Marites, gagawa po siya ng tinapay. Hinalo niya yung yeast sa dough. Iiwan niya po yon for a specific period of time, minute. Hindi niya po i-observe, papanoorin kung paano mag-work yung yeast. Tama po? Iniiwan po yan. Then, babalikan niya na umalsa na. Spiritually speaking, ganun din naman po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Iniwanan niya tayo ng may yeast, katuruan na galing sa Diyos, and babalik po siya at the proper time para tignan po tayo. I-judge po tayo kung sino yung mga umalsa sa katuruan ng Diyos, sino yung umalsa sa katuruan ng kaaway, and magkakaroon po ng separation at the final judgment. Amen? And din po na naiintindihan na natin kung ano yung yes, yung dalawang klase ng yes, kung sino yung dapat nating pakinggan, alin yung dapat iwasan, alin yung dapat tanggapin. Dako po tayo sa 4 key points. Ayan. Una po, God's kingdom may start small but grows to transform everything. God's kingdom may start small but grows to transform everything it touches, hearts, families, and communities. God's power can spread through ordinary lives and places, bringing change from the inside out. Just like how God's kingdom takes humble beginnings, our hearts must be humble too to receive His teachings from the heaven. And pangalawa po, real change often happens quietly and over time. Just as a small amount of yeast mixed into flour causes the dough to rise gradually and unnoticed until a fluffy mold is formed, is the way God's Spirit is working within us. He slowly seeps into every level of our being, growing and spreading without being noticed until we are changed at our core into children of God. This transformation is not just individual, but also societal. As more people embrace the teaching of Jesus, leading to a more just and compassionate world. Hindi po ba napakagandang isipin na magkaroon po ng katuparan yung mga pangako po niya sa atin? So, pangatlo po, even a little faith can have a great
impact. Ito na po yung question natin kanina. Yung kagaya po ng small acts of faith, no? Nakakapagdulot ng malaking pagbabago sa atin po spiritually, sa atin po faith. So naalala po ninyo yung group of humble disciples with little faith at first. In fact, yung isa po doon is doubter. Tinawag po siyang doubting Thomas. Nalala niyo po. Pero dahil sa maliit na faith na mayroon sila, nabuksan yung kanilang puso to receive Jesus' teachings. Nagkaroon ng extraordinary potential for growth and influence, hindi lang para sa sarili nila, but that will eventually affect the whole world. At isa sila sa hinahangaan po at halimbawa ng pananampalataya ng mga Kristiyano even up to this time and at the end of time. Kaya tayo po na iniisip natin marahil na ang liit pa natin sa pananampalataya, it will take time. Lalago rin po tayo basta nagpapatuloy po tayo sa pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos, sa pakikinig ng kanyang mga salita, tayo po ay lalago din, kagaya po ng 12 disciples. So, pang-apat po, ano po yung role natin? Our role is to keep trusting and letting God work through us. So in this way, we begin to see our flaws being replaced by virtues, our fears conquered by faith, and our despair replaced by hope. Alam niyo po yung isa sa pinakamahirap na prayer, yet the most powerful prayer is, God, let your will be done. Kasi na po yung nature ng tao. Palaging ako, me. And yung pag-surrender po sa Lord, minsan napakahirap, right? Pero kapag na-build na natin yung foundation ng faith na nire-require ng Lord, madali na lang po yan para sa atin. So let's embrace the use of God's kingdom, allowing it to penetrate every aspect of our lives. Let's surrender our hearts to its transformative power. As we trust that God is at work within us, we can experience wondrous change. Amen. Now, may we be like bread dough, rising, expanding under the influence of God's kingdom, hindi lang po every Sunday, but every day. So, balikan po natin yung ating main reference from the book of Matthew 13:33. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Ngayon, naintindihan na po natin yung yeast. Mayroon pang isang figurative term hindi natin nabuksan, no? Yung naka-red po, yung woman. Hindi po ito pumapatungkol lang sa isang specific gender. Kasi again, this is a parable. This term is figurative. May nakatagong kahulugan. And buksan po natin ngayon. Ano po yung sinasabing woman dito na nag-mix ng flour, ng yeast sa flour? So para maintindihan po natin to, basahin natin yung Galatians 4 verse 19. Sabi dito, my dear children, for whom I am again in the pain of childbirth until Christ is formed in you. Sino po yung nakasalita dito? Po ba? Si Apostle Paul. Ayan. Babae po ba siya? Lalaki po. Sabi niya, my dear children, ano po anak? Nagbuntis po siya? Nagsilang po siya ng bata? Hindi po. And sabi, for whom I am again in the pain of childbirth. Nararanasan niya yung sakit ng pagbubuntis, ng panganganak. Lalaki po siya. Wala po siyang matres. Ibig sabihin, figurative. Ano po yung nakatagong kahulugan? Ang babae po, para mabuntis, magkaroon ng anak, tatanggap ng binhi sa kanyang asawang lalaki. Tama po? Open-minded po tayo dito. Ang babae, para mabuntis at magkaanak, tatanggap ng binhi galing po sa kanyang asawang lalaki. Palatastas po, before sa reflective question, mag-send po ulit ng YouTube para hindi ma-disrupt. 40 minutes lang kasi.
Magjo-join po ulit tayo for another link para po sa ating reflection. And patapos na rin naman po tayo. Ayan. Okay. Again, yung babae tatanggap ng seed sa lalaki para mabuntis. Spiritually speaking, si Paul po yung figurative woman dito. Siya po yung tumanggap ng binhi ng Diyos. Ano po yung binhi? According sa Luke chapter 8, verse 11. The seed is the word of God. Yun po yung tinanggap ni Apostle Paul sa Diyos para makapag-bear ng child of God. Ano po yung nililikha sa atin? Ano po yung wala na. Para po masabi na tayo po ay anak ng Diyos. Nataniman po tayo ng kanyang buto, ng kanyang salita. At yung tinanggap ni Paul, or ng mga pastor natin ngayon, mga preacher natin, ay binabahagi sa atin yung salita ng Diyos para ma-form po tayo, maipanganak po tayong muli sa salita ng Diyos. At hindi po madaling trabaho yung ginagawa ng mga preacher at pastors natin. Kaya sinabi po dyan yung pain of childbirth. Hindi po madaling role yon. Andiyan yung persecution, ang hirap na i-handle ng mga members nila, kaya konting respect din po and pagtulong sa kanila. And ayun po, kapag po yung binhi ni God ay naibahagi sa atin, nabuborn again po tayo para tawaging child of God. So, nawa po inauunawahan po natin yung parable na pinag-usapan po natin ngayon. And kung may question po kayo, feel free po na i-raise siya. And because we have a limited time, pwede niyo po akong i-message directly. So, ngayon po, dako tayo sa ating pong reflection. Kaya po ba ng time natin or na po tayo sa another link? Okay. Magsisend po ulit si Sister Little Shepherd para po sa ating group reflection. Huwag po kayong mawawala, patapos na po tayo. So, wait lang po natin. Pwede po siyang sagutin lahat or pili po kayo and okay, general realization po. So, here's the question. What do you think the yeast represents in this story? Number two, where have you seen God working quietly in your life or community? And can we be like us in the world around us? So ito po yung mga question na pwede pag nila at sagot yung mga pagkakataong ito. Kaya wait po sa inyong responses. Pwede po kayong mag-chat or magsalita po. Kaya po kayo mahihiya. Okay, raise your hand lang po sa gustong magsalita. And yung mga prefer po na mag-type, welcome po sa inyong mga kasagutan. Huwag niyo pong suluhin yung mga nasa isip po ninyo. And meron po bang nagta-type? Or meron pong nag-iipon ng lakas ng loob para magsalita? Ayun. Thank you po, Brother Marbs, for raising your hand. The virtual mic is yours. Hello, sis Franlin. Actually, wala na akong energy. Hindi, galing ako sa isang event. Anyway, siguro sagutin ko yung sa number 2 and 3. Number 2 yung where have you seen God working quietly in your life or community. Very recent lang, siguro dalawang situation na masasabi ko talaga God is working quietly sa life ko nung when I was undecided to I'll make it short na lang kasi ayoko rin mag-take masyado ng time para mapag-share yung iba. When I decided to
transfer to another church. A personal reason naman is not something any basta yun, when I decided to transfer church, talagang pinagpipray ko siya. And ayoko na kasi before yung parang, yun nga, baka may issue lang ako or may something lang ako related to that. Pero siguro yung masasabi ko na pag si God talaga yung nag-orchestrate or yung gumawa ng paraan para sabihin niya talaga, eto, tama yung decision ko and nag-a-align talaga sa gusto niya mangyari sa buhay ko. Yung may nag-sponsor sa akin ng kasi parang siya, it's something na talagang hindi naman sa walang-wala akong pera, pero yun nga, may bayad kasi siya. So, yung may nag-sponsor sa akin ng isang event, hindi siya seminar, basta parang part siya nung sa church on pag once na you want to join or you accepted Jesus as your Lord and Savior. So, ayun, to make it short, may nag-sponsor sa akin. And ang galing lang kasi nag-align din sa kagustuhan talaga na pag si Lord nga talaga, basta parang yung niya, ang gaan lang ng pakiramdam and at the same time, hindi ko kasi maisip yung exact word, yung talagang walang bigat or walang struggle, wala kang mafe-feel na parang pilit lang or it's something na gusto mo na parang gusto mo talaga. Yung person, 'di ba alam nararamdaman naman natin yun eh. Pag gustong-gusto natin, ipipilit talaga natin. Pero ito, hindi ko talaga siya pinilit and si Lord talaga yung gumawa ng paraan para yun nga makapag transfer ako sa church na yun. Then another situation, eto recent lang today is may event kasi akong inattendan na yun nga may na naman, may bayad na naman yung next event. Parang this today kasi nagdadalawang isip ako kasi nga yung pera nag-aalangan akong bayad siya. Pero gusto ko talaga umattend yung event na yun. Then suddenly dun sa event kanina may para raffle tas nanalo ako. Nanalo ako tapos ang papremyo is sponsorship yon, i-sponsor yung registration, yung bayad ko dun sa event. So kumbaga sabihin na natin all expense paid. Yun na. Pero di mo siya travel parang at may ticket kasi, may bayad. Kumbaga para maka-attend ka ng event is kailangan mong bayaran tapos kailangan mong magkaroon ng ticket. Yun sobrang yun nga pag ang smooth lang yung yung pag syempre we are praying naman talaga for everything that we want. Pero pag si God talaga yung gumagawa ng paraan, parang hindi pilit hindi mo ipipilit yung gusto mo mangyari. Kumbaga magugulat ka na lang on how God is surprising you na eto, parang sinasabi niya, eto anak, bayad na yung event na kailangan mong punta. Wala ka nang iisipin, a-attend ka na lang. So yun, praise God and thank you dun sa nag-sponsor. Tapos, number 3, how can we be like woman with Jesus in the world around us? For me, let's just continue to share our experience about God in His life. Parang yung ginagawa natin ngayon, ako nag-share ako kahit for others, it's just a simple story. But for me, it's something big na nagpapatunay na kung gaano kabuti si Lord. And yun nga yun sa ginagawa mo rin sa mga nag-share din ng mga word. Parang, alam mo yun, kahit isang simple verse lang yan, na akala mo wala siyang effect. Pero yun nga, diba yung sa yes nga, parang hindi mo akalain magiging tinapay siya. And same, ang daming kwento sa Bible, di ba, na parang ganyan. And ayun, let's just continue lang kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord. Kahit ang tingin natin is sobrang maliit na bagay lang yan, pero yung impact naman niya is sobrang ganda. And sobrang, pag si Lord yung nagpapagawa sa atin, is naniniwala ko tutulungan at tutulungan niya tayo. So ayun po, thank you. Totoo po yung ginagawa natin is align sa kalooban niya, siya mismo yung gagawa ng kaparaanan. Bago lingin niya, kita po yung heart natin, yung desire na kalooban, hindi po, and hindi natin talaga
Hindi pipilitan lang, sabi niyo nga po, smooth yung may gagawin talaga para i-distract tayo, sirain ang plan niya sa pagkapit po talaga sa yung faith natin. Gamit po, may ginagawa talaga ang kaaway para hadlangan tayo. Pero hindi po siya fight and overcome. Thank you so much po, Brother Marks. And yung sagot niyo po sa number, mahina talaga yung signal. Pasensya na. Hello po, 1, 2, 3. Or pa rin. Mahina talaga yung signal. Um, Wait lang po, pasensya na po. Grabe yung signal dito, ayaw makisama. Ayun. Okay, balik po tayo sa sagot ni... Okay na po yung voice. Clear na po siya or choppy-choppy pa rin. Okay, thank you po. Balik po tayo sa sagot ni Sister Erica na lang. Sa number 3, sabi niya, I would say not to stand what is right in God's eyes and not what the world thinks is right. Not only that, when someone asks us about God or God's word, we shouldn't twist it just to please them. Yun lang po, thank you. Yes, tama po. Kailangan na nakabase pa rin talaga tayo sa kung ano yung nanggagaling sa Diyos, yung salita niya na pinanggagalingan ng wisdom galing sa Kanya, hindi natin kailangan gamitan ng sarili nating pangunawa para lang mag-match siya sa pandinig ng iba, sa mood ng iba. And yung topic po natin ngayon may nabanggit na too personal, masyadong seryoso, tama po. Pero yun po yung pinaparating sa atin ng Diyos ngayon. Kung ano po yung um, tama sa paningin ng Diyos, hindi po yun mababago, hindi po yun pwedeng baliin. Example na nga lang po yung mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law, basis po nila yung salita ng Diyos, pero ano yung ginamit nila? Sarili nila utak. And doon po sila nagkakasala. Kaya po patuloy sila na nire-rebuke ni Jesus, binibigyan ng pagkakataon, pero hindi po sila nagbago ng pag-unawa. Kaya ginamit po nila kung ano yung alam nilang tama, kung ano yung align sa mood nila, sa belief nila. And tama po, no, yung sinabi ni Sister na kailangan nating panghawakan talaga kung ano lang yung kalooban ng Diyos, kung ano yung tama, kung ano yung totoo, doon tayo. Hindi natin kailangan i-please yung mga tao na kung ano lang yung gusto kong marinig, yun lang yung sabihin mo. Kung hindi yan, magpipintig yan sa tenga ko, ayoko yung marinig. 'Di ba? May mga ganun pong tao. Pero tayo po as real child of God, accept po natin purely yung salita ng Diyos base po sa kanyang karunungan. Ayan. Thank you po, sister. And sumagot din po si Sister Berlito, alam ka. Sa number 2, sagot simple at diretso. Sabi niya, nakikita ko ang tahimik na pagkilos ng Diyos sa mga maliliit na bagay sa araw-araw, gaya ng pagbigay niya ng lakas sa kabila ng pagod, pagprotekta sa pamilya ko. Wait, ganun. Wait lang. Pagprotekta sa pamilya ko at mga pagkakataong may tumutulong kahit hindi ko hinihingi. Sa komunidad naman, nakikita ko siya sa kabutihan ng mga tao tulad ng pagtutulungan at habag sa oras ng pangangailangan. Amen. Thank you po for sharing, Sister Burley.
And praise God po na nakikita po natin kung papaano kumilos ang Diyos sa buhay natin at sa ibang tao. Kahit po sa paningin ng iba, uh, it is by your own strength. Pero sa atin po yung perspective natin, si Lord talaga yung kumikilos sa buhay natin. No, yung pagprotekta niya sa atin, pagpo-provide niya ng mga pangangailangan natin, nakikita po natin at yun po yung mahalaga. No po, kailangan magagawa nating i-defend sa mga tao na ay hindi to galing sa akin. Si Diyos, si God to. Kamay ng Diyos to, yung kumilos sa buhay ko. Para po wala tayong may pagmayabang sa Diyos, tama po? Thank you so much po, sis. Meron pa po bang nais na mag-share? Or nais pong kumabol? Feel free to share po. Sabi po ni Little Shepherd, raise lang ng hands sa mga gusto pong magsalita. Okay, nakakamiss po yung merong kausap na may naririnig din. Or it's time para po mag-volunturo. Wait po namin kayo. May time pa po tayo. Meron pa po bang hahabol? Ayun. Si Sister Deepa. Thank you so much for raising your hand. Yes, the mic is yours po. Hello po. Parang hindi ko alam kung pwede ba to sa ano. Bali, before kasi ako, parang yes siya. Before kami umaalis ng bahay or may pupuntahan, we usually pray the Psalm 91 prayer. Tapos somehow, all throughout ng journey namin, pag umaalis kami, whether sa work or sa ibang bagay, nakikita namin na God is really working. Kahit pag sa doktor, parang nagiging mabait, yun. Parang all throughout nagiging smooth. Basta uunahin lang siya. So, before kami umalis ng bahay or before matulog, pagkagising sa umaga, Psalm 91 para nandun yung protection and guidance ni Papa God sa lahat ng ginagawa. So, ayun. Parang feeling ko yun yung is, parang small act of faith and somehow, nakikita mo na nag-work si Papa God sa life nyo and sa community. Ayun, thank you. Thank you so much po, Sister Deepa, for sharing. Tama po, no, napakalaking part po ng faith natin, ng Christian life natin, yung prayer. So prayer po sa umaga hanggang sa pagtulog, yun po yung paraan natin para kausapin ng Diyos. And it is a conversation, two-way conversation po na nangungusap ang Diyos sa atin at the same time, kailangan din po niya tayo na marinig. Though naririnig po niya yung heart natin kahit di tayo magsalita, pero bilang act of respect and faith din, yung prayer na iniaalay natin sa Lord is napaka-importante po noon. Lalo na po kapag alam natin na wala tayong ibang masasabihan, meron po tayong tatay na makakausap. Masasabihan ng lahat ng hinaing natin, ng kailangan natin, sana na po yung comfort spiritually. Kaya ito rin po yung serve na guide sa atin sa bawat araw. Kaya thank you po sa example po ninyo na naway tularan po ng bawat isa. Yung prayer po, simula paggising hanggang sa tayo po ay babalik sa pagtulog. Amen po. And dun po natin nararamdaman din yung pagkilos niya, pangungusap niya sa atin, pag-guide niya sa atin sa bawat minuto ng buhay po natin. Thank you so much po, Sister Deepa. And sabi po ni Little Shepherd sa Psalms 91, God is indeed our protector. Amen.
And before mag-sleep, Psalms 20 and Psalms 91 din always ko binabasa. Amen. Thank you po, Little Shepherd. Pwede po natin itong silipin sa mga Bible natin, no? Sa mga nakapag-install po sa kanilang CP. And yung actual Bible po, wag po natin kakaligtaang buklatin. Para hindi po yung mga ipis, yung naboborn again sa bahay natin, di ba po? Kailangan na na-open din po natin. Thank you po. And ayan. Kung wala na po, meron pa, yes. Si Sister Anne. Ayan, hello po, hahabol bago tayo mag-end. So dun sa number one, what do you think the yeast represents in the story? So para sa akin, yung sa shinare ni Sister Manilyn kanina, overall, yung nire-represent nung yeast is yung faith natin, yung faith journey natin sa ating Panginoon. Then, personally, saan ko nakita yung how God work quietly in my life or in my community? Siguro sa family ko. Kasi, Um, hindi ko pa ata to na kwento, no? So, kung hindi pa, ulitin ko na lang din. So, I am the only Christian in the family. So, bata pa lang ako hanggang high school, lumaki ako sa isang pamilya na sagrado, kandado, katoliko, aglipayano. So, yung aking tito is a bishop sa Catholic Church. Tapos, yung family ko is yung mga nagsaservant sa Catholic Church, so either choir o yung tinatawag na yung mga nagsaserve, yung nag-offering. So, ayun. So, it was high school nung nakakilala ako sa Panginoon na kung saan may ginamit siya para, para makakilala ako. So, as you would expect, so, hindi naging madali yung faith journey ko sa Panginoon. So, talagang nandun yung persecution, talagang sabi ko nga, pag binabalikan ko yung story ko na so yung pinaka matinding part nung pagsisimula ko ng pananampalataya sa Panginoon is when my mother asked me to choose between my family or my faith. So syempre, bilang nagsisimula sa Panginoon, syempre ang hirap piliin dahil una sa lahat parehas silang importante. Kaya wala akong nagawa ng mga panahon na yun kundi um, alam mo yun, parehas sila or pagsabayin. Kumbaga, pinipili ko yung pananampalataya pero at the same time, kung ano man yung mga restriction or guidelines nila sa akin, kung pag halimbawa, o kailangan umuwi ka ng ganito, hindi ka gagabihin, sumusunod ako. And eventually, so fast forward, ilang years na ako sa Panginoon. So nakakilala ako year 2012 at nakakatuwa kasi alam mo yon, God is working quietly in the heart of my mother kasi nung una sobrang higpit nila when it comes sa pag-attend ko sa church. Talagang andun yung lahat ng klase ng pang-discourage. Pero nakakatuwa kasi habang tumatagal tayo sa Panginoon, dumadating sa punto na kung saan yung mismong mother ko na yung gumigising sa akin every Sunday, nagpapaalala na, oh, sisimba ka ba ngayon? Oh, anong oras ka? Tsaka nandun na yung kapanatagan sa kanila na since nakita din nila na hindi iba kung ano yung pananampalataya na meron ako na sabi nga nila parang one time kasi parang yung family namin, sorry ang haba so ano lang, para lang ma-relate ko lang na kilala kasi yung tito ko as a bishop. So municipal chaplain siya. Tsaka dumating sa punto na parang sinasabi ng mga kapitbahay namin dati na, uy, yan yung yung pamangkin ni Bishop, yung naligaw yung landas. Tapos parang minsan, si mother pa yung nagtatanggol na hindi kasi okay lang yan kasi nasa isang Diyos lang naman yung sinasamba natin. So para sa akin napakalaking bagay nun kasi kahit na alam mo yon, iba-iba kami ng pananampalataya sa bahay, 'di ba? Pero kahit papano nagmo-move yung Panginoon. So talagang
faith and prayer really works na kahit matagal, syempre nandun pa rin tayo sa proseso ng pananalangin. And yun yung magiging sagot ko dun sa number 3. How can we be a woman with ease or in the world around us? So kung if you found yourself in the same situation sa akin na kung saan nag-iisa ka lang sa pamilya na nakakilala sa Panginoon, paano ako magiging woman with faith or woman with ease? Huwag tayong manghinawa. Never cease to pray and never cease na dumulog sa Panginoon kasi naniniwala ako na everyday may ginagawang progress yung Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tsaka darating yung panahon na kung saan, sabi ko nga sa Panginoon na darating yung panahon na kung saan sana, and I'm hoping and praying na makasama ko din kahit yung mother ko sa church. O actually, ano din naman, nasasama ko naman na siya pag may special occasion, ganon. So, nakakasabay naman siya and I know God is working sa kanyang buhay. So, yun lang po, nawa ay to God be the glory, of course, sa sagot. Thank you po. Amen. Praise God po sa buhay mo, Sister Anne. And according po sa sagot niyo po kanina sa number 1, yung yes po ay nire-represent ng faith base po sa inyong naunawaan, natutunan sa atin pong topic. And yes, and faith, saan po nanggagaling yung faith? Faith comes from the hearing and hearing from the word of God. And saan po nanggagaling yung salita ng Diyos? Sa kanya pong mga katuruan. So, specifically, yung yes po ay pumapatungkol sa teachings. Kagaya po nung nabanggit sa mga references natin kanina. And syempre, kailangan po talaga ng faith para po matanggap yung katotohanan na nanggagaling sa Diyos, yung katuruan niya. Kaya thank you po for having an open and humble heart to receive God's words. And sabi nga po, pakipot yung daan patungo sa kaharian ng langit. And totoo po yung sinabi ninyo na andyan yung persecution, yung challenges, yung struggles, yung hardships sa buhay. Hindi po yan mawawala kasi habang nakikita ng kaaway na lumalapit tayo ng lumalapit sa gate of heaven na napakakipot, ang dami niya pong gagawin para hatakin tayo. Kahit na po yung sobrang lapit na natin sa Diyos, magdo-double time po yan para i-distract tayo, hatakin tayo, ibalik tayo sa dati nating pamumuhay, sa dati nating paniniwala, sa mga mixed teachings, sa mga false teachings. Kaya pag-iingatan po natin yung pananampalataya po talaga natin. Because, ayun sabi niyo rin po, yung choosing faith palagi is napaka-importante. Huwag po natin yung ipagpapalit kahit na sa anumang bagay. Kasi pag nawala yon, susunod na lahat na babagsak sa atin. And yung sinabi nyo rin po na God is working quietly sa mother po ninyo. Praise God po kay mother na na-touch ng salita po ng Diyos. No? Ang Diyos po can touch everyone's heart, lalo na yung mga naghahangad talaga na buksan yung kanilang mga puso na makipagrelasyon sa Diyos, makipag-ugnayan sa Diyos. And faith and prayer really work, sabi niyo po. Totoo po yan. And kayo po, yung mga, lahat po na nandito, kayo po yung example, yung living testimony ng sinabi po ninyo na ito. Faith and prayer really works. Amen po. And sabi niyo po, palaging dumulog sa Diyos. Wala po tayong ibang maaasahan kung hindi po tayo lalapit sa Diyos. Kaya napaka halago ng mga labang po, lahat ng nag-share and sa mga hindi po nakapag-share. Alam ko po may mga revelation din ng Diyos sa buhay ninyo, sa isip ninyo ngayon. Nanigip po natin yung open and humble heart sa salita ng Diyos para po makapagpatuloy tayo sa journey na ito. Hindi po madali, mahirap, makipot po ang daan. Pero as long as pinipili po natin siya palagi, kahit yung mga small acts of faith na ginagawa natin, as long as it continuously na nagaganap sa atin, ginagawa natin, sumusunod tayo, God will help us. God will guide us. Amen po. So now, wrap up po tayo.
Okay. God's kingdom or the kingdom of God may begin small, but its growth it is unstoppable and transformative. Keep doing small acts of faith and trust God for the increase. Because the kingdom is still spreading, still rising, still transforming even when no one sees it. And it will not stop until everything is changed. So yun po yung panghawakan natin. May hinihintay po tayo. May naghihintay po sa atin. Yan po. And ay may umabol po si Sister Katrina po, tama po, no? Sabi po niya, na-realize ko na medyo mas mabait pala parents ko. Di ako pinapili between them and my faith. Pero wait lang po, nakakapag kasi. Ulit. Na-realize ko na medyo mas mabait pala parents ko. Di ako pinapili between them and my faith, pero di na lang nila talaga ako kinausap. Ano po siya? Wala ako doon. Mas mabait pa po sa lagay na yun. Hindi man pinapili between them and faith. Pero paano hindi na po kayo pinausap? Siguro po, it is between you and God and between your parents and God na kailangan may maunawaan talaga. Merong magbukas ng kanilang pinto sa paniniwala na meron tayo. Hindi po lahat mauunawaan yung faith na meron tayo eh. Pero palagi po sinasabi, let us keep the good fight of faith. Okay po. And we will pray po. Kasi iba po talaga kapag kapamilya na yung tinatake, yung ginagamit para atakihin yung pananampalataya natin. Pero wag po tayong bibitaw. We must fight and overcome. And naway naksisilip po natin yung great blessing na naghihintay sa atin kapag pinagpatuloy po natin yung walk of faith natin. Amen po? Thank you po, Sis Katrina. And ayun. So, wala na po. Um, dahil lumalalim na ang gabi, wow. Tapusin po natin yung ating session sa pamamagitan po ng closing prayer. So, bow with me and let us pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Niaalay, Panginoon, ang aming panahon, ang aming buhay para po sa inyong dakilang pangako para sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na pinagkatipon mo po kami pang marinig ang katotohanan na ibinaba niyo po sa amin ngayong gabi. Lord, tulungan niyo po kami na ikip ito sa aming mga puso at isipan at hindi matangay ng kaaway. Tulungan niyo po kami na malakaran ang inyong pong mga salita at masunod po ang inyong kalooban sa gayon na hindi po kami magkamali at makip po namin yung covenant na ibinigay niyo po sa amin upang matanggap ang tunay na kaligtasan, Panginoon. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa, kumilos sa buhay ng bawat isa. Nakikita niyo po, Panginoon, yung mga pagsubok na pinagdadaanan namin, Lord, sa amin pong paglakad sa aming pananampalataya. Alam po namin na hindi kami nag-iisa sa laban na to, Lord God, and patuloy niyo po kaming patatagin, palakasin, Panginoon, upang mapagtagumpayan anumang hamon ang ibato sa amin ng kaaway. Lord, ikaw rin po ang mangusap sa bawat miyembro ng aming pamilya, Panginoon. Pumatok ka po sa kanilang mga puso at palambutin po ito, Panginoon, upang papasukin ka rin nila sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin namin na patuloy niyo po kami ingatan saan man kami naroon. Sa pagtulog po namin ngayon sa gabi ito, ikaw po ang patuloy na mag-ingat at patuloy na mangusap sa amin at mag-guide sa susunod na step namin, Panginoon, sa pagpapalakas ng aming pananampalataya sa inyo. Nawa ay katagpuin niyo po kami palagi, Panginoon, at pag dumating yung time na ikaw ay babalik, matagpuan niyo po kami na fitbit, suot namin yung pananampalataya na nire-require mo. Salamat, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa salita mo, Lord God, and sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Thank you so much everyone and God bless us all po. See you po next week sa atin po another Bible study.